Bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay, sa bulag kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga. At sinabi sa kanya, kayo man ba'y wala rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso, at ito ang nagpaparumi sa tao. Mga minamahal, maliwanag na tinutukoy ay ang lahat ng tinanim ng Ama ay di niya bubunutin. Subalit ang hindi kanyang itinanim ay kanyang aalisin. Sa makatwid, may tinanim ba sa isip mo na hindi ganang kanya nagmula? Ito baga ay isang masamang pag-iisip. Kung tuwiran mong kikilalanin ang Ama, matatanggal niya yan sa'yo. Mapapawi ang marumi mong pag-iisip, mapapawi ang dilim mong nananahan sa'yo, at ang kanyang bubuhayin ay ang liwanag na taglay, at lahat ng anak niyang tunay na tinamna ng kabutihan at siyang pinanahan, kailan may di niya aalisin sa landas niya. Buhay ba ang Ama? Ano nga ba ang uri ng pananalita ng tao? May mga tao na masabi lang ang gusto, kahit hindi na nililimit, sinusuri, bigkas lamang ng bigkas, tulak ng tulak ang kanyang dila. Subalit ang mga may takot na sa Ama, tinatanto nila, sinusuring mabuti kung marapat baga ito at nararapat bigkasin, kahit na ang alam niyang kapwa niya'y mangmang na totoo, walang alam sa mundo, sapagkat nang dahil sa Ama, nalilimin niya ang salita sa kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano nga ba ang gawang mabuti at gawang masama? Madaling pagtuunan ang lahat ng gawa dito sa lupa. Ngunit ang gawa ng Ama ay kay hirap pagtuunan ng tao. Kay daling tanggapin ang mga balitang hindi kaano-ano, ay pinakikinabangan kung minsan yung mga taong mahilig sa kwento. Ay, alam mo ba, Eka, si Juan pala tag-asawa ng iba. Di naman niya kaano-ano. Arabagang nagigitla siya. Ngunit, ang salita ng Ama kapag binahagi, alam mo ba, magpapaalala sa iyo ang Ama, huwag kang ganyang anak niya. Ano bang pakialam mo? Maraming kwento ang buhay ng tao. Maraming istorya ang kaganapan sa mundo. Subalit, ano nga ba ang gustong kwento ng Ama sa buhay mo? Ikaw ba ay mayroong iiwang mabuti sa lupang ito? O lahat ng ginawa mo, kasuklang-suklang sa pananaw niya? Mga minamahal ko, walang magiging mabuti kung walang magiging mabuting pag-iisip. Ngunit kung lahat ng pag-iisip ng tao ay magiging mabuti, wala rin. May sigla ba ang buhay mo? O nanlulumo na ang buhay mo? Anong uri ang pagpapasaya sa buhay mo? At anong nakasasaya sa buhay mo? Maraming katanungan na kuminsan hindi kayang tugunin ng tao. Hindi ko nga ba alam kung anong nakapagpapasaya sa akin? Sa taong walang pandam at pakiramdam kung anong kaligayahang totoong dapat niyang gawin. Subalit sa mga nakaugnay sa kalooban ng Ama at nadaramay siya, wala nang kasiyahan, kundi ang patuloy na maramdaman ang pagmamahal niya. Mga minamahal ko,
Madama ninyo ang kalooban ng Ama upang patuloy niyong masabi sa inyong sarili, wala nang marapat na ikaligaya at ikasiya ako, kundi ang mga salita niyang nagbibigay buhay sa akin at patuloy na nagtatanim sa aking isipan ay nagbabahagi ng paglago ng pananalig sa Kanya. Mga mahal ko, katotohanan ng sa akin tinuturan, ilan nga ba ang kapayapaan ay pinananahanan ang katawan? Ilan nga bang nananahan sa kapayapaan at ilan ang totoong napapayapa ang buhay? Tuwirang sa sanlibutang ito, kalakip ang kaguluhan. Subalit ang kaisipan ng tao kung Ama lamang ang siyang tuwirang mananahan, wala kahit kailan magugulapi sa buhay. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kung papaano na itanim ang halaman na walang kamay na nasilayan sa lupa, maitatanim din ng Ama ang kanyang salita sa isip at diwa. Kung tuwirang kanyang kalooban ay aapuhapi ng sinuman, makakanta nilang tuwirang kagalakan. Sumainyo ang kapayapaan. Yamang nasambit mo, Ama, ang ilang kataga para sa kanila. Patuloy na maitanim sa isip at diwa ang marapat na kaukulan na marapat nilang kanta. Kung papaano ang kahayagan mo ay nilathala mo sa lupa, mawawanawa nilang lahat kung anong iyong adlika. Sa gayon ang bawat araw, di mananahan kadiliman, kalituhat kaguluhan, ay di mananaig kaninuman. Subalit wika mo nga, paano ako kakamtan ng malayo sa akin at di hinahanap ang aking katwiran?